Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Kumusta po na ang lahat? Ayan, alas 4:30 na po ng madaling araw or umaga. Nandito po kami sa Palumpon dahil uwian na namin ni Papa Bits sa Cebu. At ayan, kasama ko si Ronald at saka si Duday. Walis po kami doon sa terminal ng Tacloban is alas 2. Tulog si Duday hanggang po ngayon. Tulog pa din. Nakabayad na po kami ng ticket. Tapos tinatanong po doon sa bus na iba na po yung sitwasyon ng tinatanong ng konduktor yung pangalan at saka edad. Si Ronald, sinabi niya si Duday is 3 na kasi nag-birthday no isang araw nung 26. May pasahe na po si Duday 205. Sana sinabi ni Ronald na 2 pa lang si Duday kasi pag 2 pababa walang pasahe. Yan. Lakad-lakad muna lang kami papunta sa gate 2 dahil dito po kukuha ng terminal papasok. Palumpon gate 2. Maagang maga nandito po kami sa Palumpon. Palumpon Port. Nandito na po kami sa loob ng waiting area. Medyo lumayo lang po tayo dahil ayun, bukas yung TV. Si Papa Bits at saka si Ronald nandun sa unahan. At tulog pa din si Duday. Kaya pala isinama ko si Ronald kasi meron po akong ipapagawa sa kanya sa bahay. Pinapatulungan ko si Papa Bits na habang wala pa siyang trabaho, pero babalik din po naman siya, kaya naisama po si Duday. At hindi ko naman na isama si Dian pabalik ng Cebu dahil nagpaalam siya na doon lang muna daw siya hanggang May 31 dahil yung kapatid niya is magmo-moving up, siya po yung attend. Yan lang po yung pasaheros ng galing Tacloban na series. Siguro mga 20 plus lang po kami, pero hindi po yan lahat pa Cebu. Cebu na naman po. Pag makatawid na po itong Barge, dadating kami ng Pulang Bato, Cebu na po yan. Pero yung mga baryo-baryo lang po na Cebu, hindi po yung city. At wala po tayong videos na mula doon sa bahay nang umalis po kami. Dito lang po ako nagka-time na mag-video dahil doon sa bahay hindi tayo talaga makakag-video ng matiwasay dahil maraming basta magulo, maraming mga bata. Hindi po tayo nakapag-focus mag-video. Kaya ayun, dito na lang po tayo nakapag-vlog ng pagdating namin po sa Palumpon, sa Palumpon Port. Malis pala kami doon sa bahay is 1:30. Tapos timing po na
umandar na po yung barko, pero hindi pa tumatakbo, mga 1:30 kasi yung pag-alis ng bus talaga is alas 2 na nauna naman si Ronald doon sa terminal, sila ni Duday, kasi nandoon po sila sa pabahay. So bali sila po yung nauna, at akala ko hindi po kami makakalis kagabi dahil umulan ng malakas. Timing po na aalis na po kami, hinihintay na lang po namin yung maghahatid sa amin pa Abukay para terminal naman. Timing naman po na umulan, ang lakas po ng ulan. Mga alas 12, mga 12:45 ganun. So sabi ko, naku, pag hindi tumila yung ulan, maiiwanan po kami ng biyahe. Yun, tamang-tama lang, pag tila ng ulan, dumating naman po yung service na yung asawa ni Rosan at saka yung katrabaho niya na may sidecar. Yun po yung naghatid sa amin. Kasama naman po si Paul at saka si Rosan paghatid sa terminal. Saktong-sakto lang na si Ronald naman nauna doon. Sabi niya, "Mama, nandito po ako sa mga may van, yung basta sa may terminal po ng van siya bumaba. Doon po siya binaba ng sinakyan niya dahil umuulan nga anang magpunta doon." Yun, hindi namin po siya nakita. Nadaanan lang namin po siya. Tinawag daw niya si papa niya, hindi daw. Parang lumingin lang si Papa Bits, pero hindi siya nakadinig na tinawag siya ni Ronald. So nandun na po kami sa may bus. Sabi ko, balikan niyo si Ronald, hanapin niyo dahil nandun daw siya sa unahan ng terminal ng van. Yun, pinalibot ko sa asawa ni Rosan na hindi naman po nila nakita si Ronald. Pagtingin ko is nandun na sa may pinto ng bus. Pinapagpawisan kasi naglakad po siya. Dali-dali po siyang naglakad kasi nadaanan na nga namin siya. At akala niya maiiwanan na din po siya, pero naghintay pa ng mga pasaheros. Hindi naman po umalis-alis kaagad yung bus. So ayun, pagbalik nila po, sabi nila hindi nila nakita si Ronald. Sabi ko, nandoon na sa bus, nakasakay na. So ayun, umuwi na po sila. Tapos kami naman nakasakay na ng bus, naghintay na po kami na umalis. Yun, parang madali lang po yung biyahe namin. Alas 2 umalis, tapos dumating po kami dito is alas 4:30, na yung oras naman ngayon is alas 5:16. Yun, apurang-apura tayo na makabalik dito sa Cebu kasi nag-chat si Jing kahapon. Kailangan na niyang bumalik ng Compostela dahil maghahanda pa siya ng mga gamit niya. Dahil sa 29, pupunta po siya ng syudad kasi may Ibraa ba yun? Ibraa. Ganun. Hanggang May 15 po siya doon. Kinakailangan niyang maghanda ng mga gamit niya na alam po na marami po siyang labahan. Yun naman ngayon, iniisip ko pagdating ko mapapasabak po tayo. Alam niyo naman yung mga naiwan, puros makalat. Yun, mga alas 8, nagchat ako kay Sansan ko, Sansan, umalis na ba yung tito mo niya? Opo. So, sabi ko, kumain na ba kayo? Oo daw. Tinanong ako ni Sansan kung kailan kami uwi. Sabi ko, kagabi, ngayon na, pero bukas pa kami dadating. Mga ilang minuto, nag-chat yung mama niya. Sabi niya, "Mama, i-chat ko daw si Madam Rose kung si Cresley nandun sa kanila kasi umalis daw si Sansan, magbabasketball, iniwanan yung dalawa." Parang nanaas yung tinga ko. Sabi ko kay Sansa, sabi ko kay Walin, yan ang mga mo, yung mga kumbaga sa amin ginsakupan, yung mga style.
Alam na alam nila walang magbabantay sa dalawa. Yung iniisip pa rin yung basketball. Katulad ni Christian, basketball din po yung nasa isip. So sabi ko, maghintay lang pag uwi ko. Sabi ko. Chinat ko si Sansan ko, San, ba't ka umalis? Walang bantay yung dalawa. Pero naman, si Pix, papauwi. Papauwi ng sugod. Kaso lang na atrasado si Pix ng dating dahil makalis po siya doon sa Balamban. Mga pasado alas 7 na dahil nag-overtime pa. Siya lang po yung umuwi. Hindi na po kasama si Christian. Dahil mahaba-haba rin yung bakasyon ni Christian doon sa sugod. Na pag-alis namin papuntang Tacloban, nandoon pa rin siya. So, ayun, makadating po si Pix doon sa sugod. Siguro ko magpapasado alas 9 na. Yun, chinat ni Walin si Rilan or si Pix na yung mga bata talaga lang nandoon sa bahay. Nasa isip ko talaga pagdating ko lang ng bahay ng sugod. Kasi po guys, hindi talaga po pwedeng tumagal ako kung saan ako punta. Hindi pwede talaga na matagal kasi nagkakawatak-watak. Nasisira yung kamada. Ganun. Sisira. At kailangan man umalis ako, talagang hindi kasama si Papa Bits dahil yun, tama ang sabi ni Sia, wag ka na lang po daw sasama kasi walang magbabantay sa kanila. Oh my gosh, guys. Yan po yung buhay ng Mama Dax nyo. Isabi nga po ng iba, kahit nandoon ako sa malayo, kung saan man po ako, yung isip ko is nandun sa dalawang bata. Okay lang naman yung mga bata sa Tacloban kasi may mga nagbabantay, may mga magulang. Yung dalawa naman, may man magbabantay, mga busy. Walang kaso po kay Jing kasi umalis naman po siya, nagsabi at nagtanong din. At kampante naman po si Jing na umalis dahil sinabi kong paparating po si Pix. Ang kaso lang po is parang naatrasado lang si Pix or nalit lang po ng dating. Kasi kachat po sila kagabi ni Mama Pix, nandoon na daw siya sa may Tuburan or sa Tabuelan banda. Nagpahinga daw muna siya kasi mga gabi na nagpahinga muna daw siya kasi parang inaantok siya sa biyahe. Kasi nakakantok talaga yung biyahe pag nagabihan ka na isa ka lang na nagmumotor. Kaya medyo umano po siya, nagpahinga. Dahil pagod naman po si Pix, galing trabaho kasi nag-overtime. Tapos bibiyahe pa siya ng sugod. Ayun. Yun po yung nangyayari. Kailangan magbakasyon po tayo mga 1 or 2 araw lang. Sa susunod, pagbalik ko ng Tacloban, talagang hindi na po yan kasama si Papa Bits. Kasi yun, wala lang naman. Kasama lang po siya. Walang nangyayari. Kaya babalik tayong magsusolo flight. So, ayan naman. Hinihintay lang po natin na magtawag yung Coast Guard na kung pwede na pong sumampa doon sa barko. Yan. Nandito na naman po tayo sa Palunpon Port or Fort Palunpon. Ayan, yung duday namin. Tulog pa rin hanggang ngayon. Mula pa yan sa Tacloban hanggang dito sa Palumpon. Hindi pa nagising. Ayan, sumakay na po yung bus na nasakyan namin na series sa Bards.
pag nailugar na po yan, magtatawag na po ng mga pasaheros. Maliit po ito na barge kaysa sa doon sa dry dock. Kasi yung karga siguro nito mga 2 bus at saka yan yung pumapasok na truck. Mga 2. Basta konti lang po siya. Hindi katulad noon doon sa dry dock na marami talaga kasi malaki. Ito maliit. Pwede na pong sumakay na ang barko. Yan, mga sarapati. Maraming sarapati. Si Duday. Tulog pa rin si Duday. Uy! Nagigising na si Duday. Nagigising na si Duday. Gising na po si Duday. Yung papabits namin nandun, nagigitna. Yan, maraming sarapati. Gising na si Duday. Nagising na. Sus! Atsus! Si Duday. At saka tingin-tingin ko po sa mga kapasaheros ko. Ako lang po yung nakamask. Anduday man. Tumuturo na po siya sa dagat. Si Duday. Nagising si Duday. Si Duday. Duday. Chinek yung ticket. Yan lang po yung sakay na sasakyan. Bali 6. Ay, baka mo na agi. Duday. Nagising na yung Duday namin. Ginutom si Duday. Yan, nagmi-milk na po siya. Pati si Papa Bits ginutom. Magpapandesal din po siya. Andar na po yung barko. Papulang Bato na po kami. Papulang Bato. Cebu na naman. Yan po yung bus. Ayan, papalapit na po kami. Dumating sa Pulang Bato. Ayan, natatanaw na po namin. Mabuti pa dito is mahangin. Magsi-CR lang ako. Sarado pa. Yan,
Ayan, nagising na ulit si Duday. Tumitingin po siya doon. Iniisip niya po kung nasaan na siya. Yan, napakahangin po. At malapit na po kami sa Pulang Bato. Kaya ayan, hinahanda na po yung tali. Yung lubid. Pangalawang beses na ni Duday na makapunta ng Sugod. At tamang-tama lang po pagdating namin dun sa Sugod, mayroong bakals, kainan, dahil may birthday po doon na anak ni Chandria, pero yung birthday niya sa noong 17 pa. Ngayon po sila naghanda. Joaquin. At saka meron pong in-order si Chandria na muron galing Manlurep, gawa ni Mama Inday. Hapunan naman po yung handaan nila, saktong-sakto lang yun dahil ayan, maga pa po kaming nakarating dito sa Pulang Bato, mga ano pa lang, alas 9:21 ng umaga. Pero pagbaba namin dito sa barge, magtatambay pa doon sa Pulang Bato dahil may kakain yung driver, kakain yung konduktor, tapos yung ibang pasahero is kakain din. Tapos medyo maghihintay-hintay pa yung bus ng pasahero papunta na po ng Cebu, ng syudad, dahil hindi lahat ng sakay ng bus mula Tacloban is papunta lahat doon sa syudad. Katulad namin, sa Sugod lang po kami bababa. Yay, yay, yay! Naimasmasan na si Duday. Tulog lang ang tulog si Duday. Pagdating sa Sugod, makikita na niya po si Ate Crislin at Ate Sia. Antok si Ronald. Ano day? Ha? Ada kita dagat day? Ada kita dadat? Oh, ligo ta dadat. Ligo ta dadat day. Jacket, magja-jacket iya, kay mahangin. Ala, mapapalit ka. Ililipad ka ng hangin. Ala, mahangin po. Hindi lugi si Duday sa biyahe namin dahil tulog lang po siya ng tulog. Parang si Duday yung nakabo namin, na samantala tayo naman po yung nakabo namin, hindi po tayo makatulog. At sigurado pagdating natin doon sa Sugod, sa bahay, marami naman tayong mapapansin. Hindi natin maiwasan na hindi magbunga nga ngayon. Pero kalma lang. Sabi pa nga ni Mama Pix, naglinis na daw doon si Pix. Pero hindi naman po yun lahat malilinis ni Pix Vlog. Yan, umiikot yung barko. Umiikot. Mahangin po guys, mahangin. Aria daw, Aria. Ariyahi.
nakikita mo, Duday? Ah, yan yung tinuturo ni Duday. Si Duday naman po yung nagbakasyon. Babaan na. Ha? Ha? Ayan, napakainit po. Ayan ay, yun ay. Yun ay, pagdukan. Nold! Dadat. Yan po yung series na sinakyan namin. So, bali doon po kami sasakay sa labas. Yan, napakainit po guys. At inaayos pala nila yung pinaka pathway nila na may bubong. Dali, Duday! Dali! Dali kay mainit! Aabot kami dito sa bahay mga alas 11 na. Kasi manananghalian pa yung driver at saka konduktor. Yan, inaayos po yung pathway na may bubong. Mga kalabaw, sakay din pala. Animal quarantine checkpoint. Na sabay ka magkuan. Tatlong series na bus pala yung sakay. O, dito malugar. Malugar dito, maniniyog to pa ito. Ngangaon pa tira. Malugar la tira, malugar. Naayos pala yung dito. Kakain pa yan sila.
Meron na po kaming pasalubong. Ay, nagpapa. Ato na. Ay, natabok. Asan na ba yung papabits namin? Ay! Ay! Dali! May iwan ka! Paso! Mainit, mainit! Sakay kay mainit. Nay. Namiminta na si Duday. Yan, nagpasundo po kami kay Sansan at kay Pixandon. Nauna na sila, si Pix at si Papa Bits. Si Duday. Babalikan na lang po nila ako. Sakto lang yung pag-uwi namin. Naglalagan na po sila ng tarpaulin. Ayan. Meron po kami dyan, bali 6 na tarpaulin. Kasi ano na po, magpipista ngayong 10 to 11. Yan. Anim na piraso na tarpaulin. Ayan guys, sa wakas nakaabot din po kami dito. Pasado alas 12 na. Hindi pa, alas 11:04 pa lang. Ayan si Duday. Kain lang ng kain. Ayan, tapos ayan, timing lang. Yung nag-order ng muron is nandyan, nag-uumpukan na. Naglilitson kasi sila. Ayan po guys, yung sorpresa po sa atin. Tapos yung mga nilabhan ko bago ako umalis nandyan pa. Ayan. Ang glue. Ang glue. Ang gulo guys, ang gulo. Ayan yung damitan ni Sia, ayan. Uy Sia, an imo kuan, ginukan mo nimo. Mudjol. Yan po ang hitsura ngayon ng bahay. Parang ano. At saka tingnan natin yung kwarto. Agoy! Ayan. Yan po yung sinasabi ko. Tapos nakaandar pa yung electric pan po dito. Hinon na ka di. At so, si Duday, ayan, nakikipaglaro na po siya.